Magkakaroon nga daw po kayo ng tax fraud dito sa mga contractors na may kinalaman po sa flood control projects. Alinsunod pa rin po dito sa investigasyon na ginagawa po ng Pangulong Marcos maging po ng Kamara at ng Kongreso. Pero sir, paano po ba yung magiging scope ng investigasyon ninyo? At yung tax fraud audit po ba na gagawin natin dito sa mga contractors na ito? Is it normal tax fraud audit or iba pa po ito? Well, ito yung gagawin nating mga audit sa mga companies or contractors na involved dito sa mga flood control projects na nabunyag na, no? Especially dun sa mga ghost projects, yung may mga ghost projects dahil yan ang malinaw na may maling ginawa dahil wala naman talaga silang ginawa pero tumanggap sila ng bayad. So, yan ang gagawin natin. At yung tax fraud na yan, hindi yan yung regular audit. Dahil pag sinabi nating regular audit, tinitingnan lang natin kung may nakapagbayad ng tama lang, kumbaga walang fraud o walang paglilin lang na ginawa. So, itong fraud audit na to mas extensive ang gagawin natin. Mas extensive. Gaano po ito ka-extensive? At yung sinasabi nyo po na may mga nailabas ng listahan, same din po ba yung listahan ng Pangulo dito po sa mga titignan nyo rin sa ngayon? Sa ngayon, dyan tayo magsisimula. No? So, titingnan natin lahat ng mga ni-report nila mga expenses, tapos kukuha tayo ng mga information dun sa mga revenues na nakuha nila from government agencies, tapos lahat ng mga assets din ng mga kumpanya at lahat ng mga involved dito sa transaction na to. So pwede siyang lumawak pa depende sa makikita natin, pero sisimulan natin dito sa mga nauna ng mga kumpanya at titingnan natin kung gaano pa ito potentially lumaki.